Mapagpalang araw po sa inyong lahat at Happy New Year po. Welcome po muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga text sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po muli ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko na po kay Pastor ang panahon para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat. Happy New Year po 2024. At purihin ng Panginoong Diyos na siya po ay tapat at labis po tayo na pinagpapala at tayo po ay nasa panibagong taon na po at panibagong pagkakataon na tayo po ay muling makapag-aral po ng kanyang salita sama-sama via this platform, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, taga-subaybay. I hope and I pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ganyan po ang inyong pong pamilya. Again, welcome po sa ating pong programa, Ating Pag-aralan. Salamat po, Pastor, sa inyong pagbati. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Samahan niyo po muli kami at hinihingi po namin na ang lahat ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao at maging pagpapala po ang mga mensahe na aming naibibigay sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Pagpalain po ninyo ang mga nakikinig, inilalapit po namin sa inyo ang mga problema at challenges na kanilang pinagdaraanan. Alam niyo po ang lahat ng ito, kaya hinihingi po namin na tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga seen at unseen blessings. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at kalwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimulang muli sa panibagong leksyon, ang Lesson 7 po, na may pamagat na ang nawawalang araw ng kasaysayan. Alam niyo po ba na mayroong isang napakahalagang araw sa Biblia na halos lahat ay nakalimutan na? Nakapagtataka, nakakaunti lang ang nakakaalam nito dahil isa ito sa pinakamahalagang araw sa buong kasaysayan ng tao. Ito ay hindi lamang isang araw sa nakaraan, ngunit mayroon din itong kahulugan para sa atin ngayon at sa hinaharap. Higit pa rito, kung ano ang mangyayari sa napabayaang araw na ito ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa inyong buhay. Makinig ng maigi kung nais mong malaman ang higit pang kamanghamanghang mga katotohanan tungkol sa nawawalang araw na ito ng kasaysayan. Para sa unang tanong, anong araw ang nakaugalian ni Jesus na pagsimba? Pastor? Yan, magandang gabi po ulit sa inyong lahat mga kapatid. Bago ko po sagutin ang una pong tanong po natin sa isang napaka-importanteng topic po natin patungkol po ito sa isang importanteng araw. At ng araw ay mabuti, mahalaga, ngunit meron pong isang importanteng araw sa loob ng isang linggo. In 7 days of the week, there is a special and sanctified day natin pong pag-aralan po sa mga sandaling ito. Now, kanina kung inyo po napakinggan po ang sinabi po ni Ma'am Lorraine sa kanya pong introduction, nais ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid, yes, totoo po yun. Mostly sa mga tao po ngayon, majority ay nakalimutan or sadyang kinalimutan po ang araw na ito. But remember, in the Bible, hindi po uso yung salitang majority wins or majority speaks. Sa election lang po yun. Kumbaga, pag majority yung bumoto, edi panalo yun. But in the Bible, hindi po lahat ng pagkakataon majority always has the authority. Because majority in the Bible crucified Christ. And then we all know na sila po ay hindi sa Panginoong Diyos. Majority sa mga tao po sa Biblia ay tinanggihan ng Panginoong Diyos, ang kanyang mga propeta, etc. etc. But it doesn't mean sa sila po ang totoo. Because the truth might find way doon po sa smaller number. Always remember that mga kapatid. Okay? Now, in the Bible, majority sa mga tao ay nakalimutan na po ang araw po na ito. And we're going to discuss it this moment, mga minamahal na mga kapatid.
Now, since in Christianity, si Christ po ang atin pong example sa atin pong pananampalataya, ano po bang kinaugalian po ni Kristo nung siya po ay nasa lupa? Okay po? Atin pong babasahin po sa aklat po ng Lucas, ang kapitulo po ay 4, ang talata po ay 16. Sabi po dito, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang kinakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Now, in this text, mga minamahal na mga kapatid, si Christ daw po ay pumunta sa sinagoga, or other terms, ating pong modern language, ay church. Yung building itself, yung worship place. Siya daw po ay tumayo at nagbasa. Ibig sabihin po, norms or kinaugalian na po ni Kristo, since ito po ay commanded by God sa Ten Commandments, kung yun po naalala po yung 10 commandments natin po na pag-aralan ng mga nakalipas natin pong study, ay si Christ po ay sa ika-4 na utos ay kanya pong ipinangilin ang araw ng kapahingahan. And we all know what day is that. At si Christ daw po ay custom na po. Ang sabi po sa English, custom. Sabihin, kinagalaan niya na po na siya po ay mangilin ng araw ng Sabbath. Okay po, as an example to each one of us. Christ kept the Sabbath day holy. Again, the word Sabbath in English, sa Tagalog po ay may kaakibat pong salitang araw ng kapahingahan. Okay? So, yun po ang ating pong sagot sa question number 1. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ngunit anong araw ng kasaysayan ang nawala? Pastor? Yan. Ngunit ano bang araw ng kasaysayan ang nawala, mga kapatid? Datin po pinag-aralan po sa mga sandaling ito. Okay? Atin po pasagutin po ang Biblia sa Exodus 20 verse 10. Ito po ang sinasabi. Subalit sa ikapitong araw ay para kay Yahweh na Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Now, to answer the question number 2, which day is lost in the history? That is the 7th day. Okay? Sapagkat, sabi ng Panginoon Diyos, sa araw nga na ito, dapat hindi ka magtrabaho eh. So mga minamahal na mga kapatid, taga-subaybay po natin, ibig sabihin, kailangan mo mag-day off. Huwag kang araw-araw magtrabaho. Pero mas maganda, kung ang the day off mo sa buong isang linggo ay unang prescribe at sanctified day ng Panginoong Diyos. Okay po? So, another text po, mga minamahal na kapatid, dito po sa Mark chapter 16, verse 1 and 2. Itong sinasabi, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Now, custom din po or kultura or kinagolian din po sa mga Hudyo na pag sila po ay ililibing or meron po silang nilibing na mahal sa buhay o mag-anak, after 24 hours or dapat kinabukasan, i-anoint po nila or kanila pong papabanguhan yung patay na katawan ng namatay. The problem is, Bernis po kasi si Jesus namatay. At kultura po nila or custom po nila according to the Word of God na wala na silang gagawin na any kind of work kinabukasan kasi po yun po yung banal. Ngayon, syempre, kung anong araw po ba ang sunod ng Friday? Di ba po, Sabado. So, ibig sabihin, that 7th day, which is the Sabado, hindi po nila ma-anoint po si Christ. And that is why, sabi po sa text natin pong binasa, sa araw po ng linggo, early in the morning of Sunday, sila po'y pumunta doon po sa libingan. And we all know the story, mga minamahal na kapatid. Kakalipas lang po ng Christmas Day. Or although hindi po sinasabi po sa Christmas season na si Christ ay namatay, siya po'y pinanganak. Sabi ng ilan, although hindi po ito biblical,
Pero the purpose of His coming is His death on the cross. But we all know na sa araw ng linggo, siya po ay nabuhay, mga kapatid. So, therefore, to answer the question number 2, ang ikapitong araw ang siyang nawala sa kasaysayan. Pinaliwala or sinadya po talagang kalimutan. And that seventh day, if we will think it logically and biblically in perspective, ito po'y araw ng Sabado, mga minamahal na mga kapatid. So, ayan po, that is really the day of the Sabbath. And that is Saturday, mga kapatid. So, sabi nga po dito, many believe that the Sabbath is the first day of the week, but hindi po ito. Ang Sunday po ay never mention ng Bible as Sabbath. Okay po, but the Bible mentioned that Sabbath day is the seventh day, which is the Saturday, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ikatlong tanong, saan nagmula ang nawalang araw na ito, ang Sabat? Pastor? Sa nagmula ang nawalang araw ng Sabat. So, sabi po dito sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero dito po sa verse 2, okay, yun po yung mga kapatid, yun po yung fundamentals. The Sabbath ay isang evidence. Now, let me read first Genesis chapter 2 verse 2 and 3. Ito po ang binabanggit, mga kapatid. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpalaan niya ang ikapitong araw at tinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Now, ano pong kinalaman niya sa verse 1 ng Genesis chapter 1? Ang fundamentals po kasi ng Christianity, we don't believe in evolution. Okay? I hope I am clear with that. We Christians don't believe the evolution theory of Charles Darwin. Ang tao po'y galing sa small microorganism, naging unggoy, etc. And probably ay naging tao. Okay? The verse in the book of Genesis testify to us, prove to us na meron po tayong creator. At ang magpapatibay po sa teksto or sa doktrina that we have creator God who created us all is no other than, mga kapatid, Sabbath day. Sa verse 2 and 3 ng Genesis chapter 2, pinaalala po sa atin na siya po'y naglikha sa sanlibutan na ito sa loob ng 6 na araw, and then on the 7th day, siya po ay nagpahinga. So therefore, every 7th day po ng isang linggo, mare-refresh po sa ating mind na meron po tayong manlalalang. Hindi po tayo mawawala sa landas, okay, ng kasinungalingan ng evolution theory since we believe sa Sabbath day. But you know what, mga kapatid, ito po'y facts, ito po ay proof. Ang mga taong hindi nangingilin sa Sabbath, alam niyo po, yung mga taong hindi nag-worship sa Panginoon on the Sabbath, which is the 7th day, which is Saturday, sila po ngayon ay nagre-rethink. Sila po ay muli nilang nire-refresh ang kanilang mind. Parang bagang sila po ay nadadaya na sa evolution theory. Kino-consider na po nila, mga kapatid, ang evolution theory because they are not Sabbath keeper. Sabi po dito, God made the Sabbath at the time of creation. When He made the world, He rested on the Sabbath and blessed and sanctified it. By the way, meron po 3 bagay na ginawa ang Panginoon during the Sabbath day. Yes, nagpahinga siya, but there are 3 important things that He made during the Sabbath day. May sabi sa akin yan, Pastor, akala ko ba wala na siyang ginawa? Yes, wala na po siyang secular works na ginawa. Hindi na po siya naglalang ng ganito, ng ganyan, pero meron po siyang ginawang 3 bagay during the Sabbath day. What are those things? Number 1, He blessed the Sabbath day. Okay, number 2, He sanctified the 7th day, the Sabbath. And number 3, of course, He rested. Ano yung blessed? Pinagpala. Kaya nga po, mga kapatid, pagmasdan nyo na lang po mabuti. Yun po mga Sabbath keeper which kept the 7th day Sabbath, blessed sila, mga kapatid. I-compare nyo po sa mga taong walang pahinga.
everyday na lang po nag-work, haggard, pagod, pero same thing pa rin yung same amount pa rin po ng money yung kanilang kinikita. And compare niyo po dun sa taong nakapagpahinga na pero mas blessed pa siya because it is promised that if you kept the Sabbath day, you will be blessed. Na not only that, that Sabbath day is sanctified by God. Ibig sabihin, if you kept the Sabbath day, you will be sanctified. Ang ibang term ng sanctified, you will be made holy. Okay? Separated po ang salitang sanctified. Separated or set apart. Sa ibang term po ng sanctified. Of course, the last one is, you will find rest. Not physical rest, ha? Mayroon kasi tayong mga kakilala or mga kapatid na, Pastor, today is Sabbath day, rest day, matutulog na lang ako. Hindi po ganun ang essence ng Sabbath na ikaw ay matutulog lang sa bahay mo. The essence and the purpose of Sabbath is that ikaw ay magko-communion, magre-renew ng commitment mo sa Panginoon, and you will refresh in your mind that God is not just your creator, but also your Savior. Salamat po, Pastor. Para sa pang-apat na katanungan, ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa Sabat sa 10 utos? Pastor? Now, babalikan po natin mga kapatid, yung atin pong topic ng nakaraan about sa Ten Commandments. Because it is very important since ito po ay na-mention sa Ten Commandments. Kung inyo po naalala mga minamahal na taga-subaybay, akin pong binanggit po sa atin pong last topic na bakit may mga taong ayaw sa Ten Commandments. Hindi naman talaga nila ayaw ang Ten Commandments. Ayaw lang po nila ay kaapat na commandment, which is the Sabbath day. Na ngayon po i-mention po natin ulit. Ito po ang sinasabi po sa Exodus 20 verse 8 to 11. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Lagi daw po, always remember. Verse 9, 6 na araw ka magtrabaho at tapusin mo ang mga dapat gawin. Subalit sa ikapitong araw ay gawin para sa Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag ka magtrabaho, ninuman sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga alipin lalaki, babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhan nakikipamayan sa inyo. Verse 11, 6 na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito ay aking pinagpala at nilaan para sa inyo. So mga kapatid, okay po, ang 10 utos, ang ikaapat ay nagbabanggit po sa atin na ang Sabbath ay banal. Ito po ay commandment. Ito po ay imperative. Pag sinabi po kasi yung commandment, whether you like it or not, you must obey it. Hindi po ito 10 options or 10 choices or 10 recommendations. Ito po ay commandments. So therefore, the fourth one, which is keeping the Sabbath holy, is a must. This is imperative, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat, again, let me repeat, if you keep it with all your heart, if you observe it and remember it with all your heart, mga minamahal na kapatid, you are loving God. You are obeying His commands. Ito po, gusto ko lang pong i-adlib or insert mga kapatid. Marami po nagsabi sa akin na, Pastor, nagtatanong po sila actually, sincere na nagtatanong. Sabi nila, Pastor, yun po bang 6 days of creation, were those literal days? Kasi sabi nila, pagkatapos ng isang araw, parang dumaan pang ilang mga bago yung ika-second day ng creation. As far as Exodus 20 verse 8 to 11 is concerned, ito po'y commandments na binanggit ng Panginoon sa Israelites and existing na po ang time na yon ng mayroon pong ikapitong araw sa isang linggo na applicable din po sa ating pong time ngayon. Kung sa panahon ng Israelites ay literal days ang kanila pong na-experience, same with our time, we are experiencing 7 days of the week. So therefore, yun pong creation week sa paglalang ay literal days din po. I hope you get my point mga kapatid. Wala po yung tinatawag, nakalimutan ko lang po yung term pero wala po yung tinatawag na
may mga interval pa. After ng first day, interval, second day, after ng second day, interval. Mga kapatid, yun po ay successive days. Ipo and literal days po iyon. The Ten Commandments, God says we are to observe the seventh-day Sabbath as His holy day. Mga kapatid, always remember that. Kaya nga po nilagay ng Panginoon ng word na remember sapagkat nakakalungkot. By the way, this is also prophesied in the Bible in the spirit of prophecy na talagang marami po makakalimot. And that is why God put the first word in that fourth commandment, remember. Salamat po, Pastor. Para sa ikalimang tanong, ngunit hindi ba nabago ang 10 utos, Pastor? Hindi ba nabago ang 10 utos? Mga kapatid, mayroong gustong magbago. Sabi ng Panginoon sa, I think that is the book of Malachi, na I am God, I change not. Or Malachi or Zechariah. But let us read our key text or mga preference na mga text po natin mga kapatid. Exodus 20 verse 1, ito po ang binabanggit. Ang lahat na ito'y sinabi nino po ng Diyos. God spoke all these words. Ibig sabihin po, ang Diyos ay firm. He never change, He never fails. Ang tao nag-change, ang tao nag-fail, but not God. Not God, mga minamahal na mga kapatid. Ang Ten Commandments, to answer the question number 5, never changes, mga minamahal na mga kapatid. Na nakakalungkot lang kasi ang tao ay sadyang binago po ito. Mas po natin ang aklat ng Daniel chapter 7 verse 25, I think 5 ito po ang binabanggit mga kapatid. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasan ng Diyos at tangkain niyang baguhin ang kautusan at takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipalalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ano pong point ito mga kapatid? Simple lang. There is somebody, and this somebody is human, not God Himself. This somebody is human trying and claiming to be God, na meron daw po siyang authority to change. Pero mga kapatid, the Bible told us, He never changed. Sabi nga po dito sa Psalms 89 verse 34, "My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips." Never po magbabago po ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. In fact, sabi nga po sa Lucas chapter 16 verse 7, ang sabi ng Panginoon, "Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kahit isang tuldok ng kautusan." Mga kapatid, maglaho na ang langit, literal ha, maglaho ng lupa, literal, but not a dot in the commandments of God. That's how serious God is noong banggitin niya po ang 10 kautusan, mga minamahal na mga kapatid. So to answer the question mga kapatid, sa number 5, no. Indeed, it is impossible for any of God's moral law, the Ten Commandments na magbago. Wala pong pagbabago sa 10 utos ng Panginoon because the Lord God Himself who created the Ten Commandments is not a God of change. He is a God of word of honor. Kumbaga parang principle po ang ating pong Panginoong Diyos at firm po siya sa kanya pong binabanggit. Salamat po, Pastor. Sa ika-6 na tanong, ipinangilin ba ng mga apostol ang Sabat sa ika-7 araw, Pastor? Ito po ang issue mga kapatid kasi sabi nila ng mga ilan po natin mga kaibigan sa iba pong pananampalataya, sabi nila wala na po kasi silang lusot doon po kay Christ kasi si Christ Himself ay talagang nangilin po sa araw ng Sabado, and that is truth in the Bible mga ating pong binasa. Kaya ang sabi po nila, doon na lang kami sa mga apostoles kasi daw po meron daw pong time doon na para nangilin sila sa unang araw which is the Sunday. But let us read the Bible if that is really the Sabbath day na kanila pong kinep mga kapatid. Dito po sa Gawa chapter 17 verse 2. Ito po yung mga gawa ng mga apostoles, mga minamahal na mga kapatid. Pero ito po yung gawa ng banal na Espiritu. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kautusan. This is Paul himself. Capital po ang word na araw ng pamamahinga. Same context sa word ng araw ng pamamahinga sa ating pong binasa sa Lucas, sa Exodus,
at sa Genesis. Same po mga kapatid. So, therefore, even Paul and the rest of the apostle of Christ ay Sabbath keeper mga kapatid. Nga lang po, dito po sa point na ito, sa context po ng Acts chapter 17, ay si Paul po ay nakipagtalastasan o nakipag-dialogue because, of course, kasi marami pong hindi naniniwala. Siya po ay persecutor before, he was sold before, but he was converted by Christ. Mga minamahal na mga kapatid, at talagang total change ang nangyari po kay Paul sapagkat inaccept niya po ang Panginoong Jesus. Okay? So sabi nga po dito sa Acts chapter 16 verse 13, akin lang po ang babasahin mga kapatid. Acts chapter 16, ito po ay another text po ng pangingilin po ng mga apostoles. Verse 13 nga, ito po ang binabanggit. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagtagilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. In other words, mga minamahal na mga kapatid, sa panahon po ng mga apostoles, kami, yung sinasabi po ni Pedro po at ni Pablo po dito, sila po ay nangilin, mga minamahal na mga kapatid. Yes, the book of Acts makes it clear that Paul and the early church members kept the Sabbath day holy. So this is very clear in the Word of God that Christ and His apostles kept the Sabbath day holy. Salamat po, Pastor. Para sa ikapitong tanong, sumasamba rin ba ang mga hentil sa ikapitong araw ng Sabat? Mga kapatid, kanina si Christ ay Hudyo, si Paul and the apostles were Jew also. Now, ito na po ang concern ngayon. Ako na Pilipino, ako po'y hintil. Kayo na nakikinig po ngayon, na ano pong race po ninyo, as long as na hindi po kayo galing po sa Israel, kayo hindi wala po kayong dugong Hudyo, tayo po ay mga hintil. Now, sa panahon po ba ng mga early Christians, ng mga hintil, sila po ba nangilin sa araw ng Sabat? Now, let's read in the Bible, mga kapatid. And by the way, this is not in the early church also, but sa future at sa atin pong present time. Ang sabi po dito sa Isaiah 56, akin na po babasahin. Isaiah 56 po mga minamahal na mga kapatid, verse 2, verse 6, and verse 7. Ito po ang binabanggit. Verse 2, mapalad ang taong nagsasagawa nito. Siya ay tumatalima sa tuntuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Verse 6, ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bahayan. Mga hintil po yon. Buong pusong naglilingkod sa kanya, iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Verse 7, dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Mga kapatid, this is God talking to Isaiah and to the rest of those Gentiles na nag-accept sa Sabbath truth, araw na kapahingahan. The Lord Himself told us, sa kanila, sa atin, na nangingilin po ng araw ng Sabbath, araw ng pamamahinga, we are blessed. And God is so happy to us sapagkat tayo po ay nangingilin. Hindi lang po pala siya, mga kapatid, natutuwa sa mga Hudyo na kanyang piniling bayan before. Okay? But He was also happy to us, to you and to me, if we are keeping the Sabbath day holy, mga kapatid, mga kaibigan. The apostles in the early church not only obeyed God's Sabbath command, but they also taught the converted Gentiles to worship on the Sabbath. Okay, dito po mga kapatid sa yun po sa ating binasa kanina sa Acts chapter 16 at sa Acts chapter 17, si Pablo po yung nakipag-reason. By the way, sa mga Bible scholars, kung nyo pong babasahin po ang mga commentaries, may iba po nagsabi na the word reason, Paul reasoned in the synagogue, ay mayroon pong kaibat na para bagang debate. But remember this, mga kapatid, when Paul and the apostles reasoned in the synagogue or in the streets,
Hindi po sila nagpunta doon para makipagdebate to win an argument. There were times na para bagang the emotions are talagang high na para nakikipag-debate na po sila. But the very objectives of the apostle ay to teach, okay? To teach and to preach and to convert Gentiles, not only Gentiles but Jews, sa truth na pinipresent po nila about Jesus and also about the Sabbath day, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ikawalong katanungan, ngunit hindi ba ang Sabat ay binago na ng linggo, Pastor? Ngunit hindi ba? So, ito pa yung sabi ko sa inyo mga kapatid kanina, dun po sa aklat ng Daniel chapter 7. Ang sagot po mga kapatid, no. Hindi po never itong binago ng Bible o ng Panginoon mga kapatid. There is no suggestion anywhere in the scripture that Jesus, the God the Father, God the Son, the apostles, mga kapatid, wala pong binago, wala pong pagbabago. Pero sa atin pong kapanahunan, and the spirit of prophecy told us, and the prophecy in Daniel chapter 7 indeed happened. Okay? Man is trying to gain authority na baguhin po ang word ng Panginoong Diyos. Wala po itong authority. Hindi po ito mabisa mga kapatid kasi ano nga ba naman ang tao na papangaraping baguhin ang salita ng Panginoong Diyos. God bless the Sabbath day. Ito po ang binabanggit mga kapatid. The Lord blessed the Sabbath day and hallowed it sa Exodus chapter 20 verse 11. And then sa ating pong binasa kanina, Genesis chapter 2 verse 3, it is also an evidence na ang Panginoong Diyos ay hindi po binago ang araw ng Sabbath. Never ang Panginoong Diyos in the Bible. Alam niyo po, meron po ako napanood na video sa Facebook. And by the way, this is also written or this is also recorded for formality sake. Talagang ginawa po ng mga Catholics na sila po ay nag-print noon pong tinatawag nilang mga kasulatan, I forgot that name of that book. Pero ang sabi po, ang stand ng Catholic Church mga kapatid ay ganito. Okay? Ang stand ng Catholic Church ay ganito po mga kapatid. Na masasabi nila, may authority ang church na baguhin ang Word of God. Sabi nga po, challenge pa nga po ng isa po nila sa mga pari, mga kapatid. Ang sabi po doon, I will give $1,000. Sabi niya, for anyone who can prove that Sunday is the Sabbath. Hindi po Sunday ang Sabbath. Okay? Pero ang sunod pong tanong doon, bakit daw po binago? Sabi po nila, ang claim po ng Roman Catholic Church, they have the authority to change the Sabbath into the first day of the week. Now, let me ask you, kayo po nakikinig po ngayon, kayo pong binigyan ng Panginoon ng free will, mga minamahal na mga kapatid, who will you obey? Yun po bang taong nangangarap na baguhin ang salita ng Panginoon? Or mismo po ang salita ng Panginoon ang inyo pong susundin or susundan mga minamahal na mga kapatid? Christ expected His people to be still keeping the Sabbath. Doon po sa AD 70 or Anno Domini 70, noong Jerusalem po ay sinira ng mga Roman soldiers, ay still ang Sabbath ay kept. Okay, Jesus warned his followers of that time saying, but pray ye. Kasi po nga, ang Sabbath ay talagang holy. Kasi sabi po doon, yung persecution na po ng time ng mga Hudyo, po kasi ay i-conquer ng Jerusalem ng mga Roman soldier. Sabi ng Panginoong Jesus ay sila po ay mag-pray na hindi po ito mangyari during Sabbath or winter kasi nga po ay sila po ay nagagather. Mas dali po silang malipol ng mga Roman soldiers. So yun po ating kasagutan. So mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, it is very clear in the Bible that God, Jesus Christ Himself, the apostles, and everybody who keep the commandments of God, especially keep the Sabbath holy, the fourth commandment, will have the privilege also to worship God in heaven. At mamaya po, ito po yakin pong di-discuss I think this is the next question mga kapatid. So, again, there are evidence in the Bible na nagpapatunay that the seventh day or the Sabbath day was not changed into the first day of the week. So that is very clear mga minamahal na mga. Salamat po, Pastor. Para sa ikasiyam na tanong, sinasabi po ng ilang tao na ang Sabat ay ikikip pa rin po sa bagong lupa ng Diyos. Tama ba ito, Pastor?
Atin po sa pasagutin mga kapatid kung ito ba'y tama or ito ba'y katang-isip lang. Now, let the Bible speaks to us mga kapatid. Sa Isaiah chapter 66, ito Isaiah 66 verse 22. Ito po ang binabanggit mga minamahal na mga kapatid. Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Gayon tatagal ang lahi mo sa pangalan mo at pangalan. Tuwing araw ng pamamagitan, verse 23, at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Mga kapatid, ang araw na kapahingahan ay still present since the Ten Commandments of God are eternal and is eternal, mga kapatid. So will be the fourth commandment, which is the Sabbath, mga kapatid. Yes, the Bible say that the saved or the people of God who are saved by His grace in all ages will keep the Sabbath in the new earth. Kasi po mga kapatid, ang langit or ito po atin pong planeta ay babaguhin po ng Panginoong Diyos. At after 1,000 years vacation doon po sa langit na bayan, ibababa ng Panginoong Diyos ang kanyang kaharian dito po sa ating pong planeta. And this will be the capital of all the universe, mga minamahal na mga kapatid. At tayo pong mga naligtas, at tayo po na maninirahan doon po sa bagong langit at bagong lupa, will still keep the commandments or even the fourth commandment na remember the Sabbath day to keep it holy. So in every seventh day pa rin po mga kapatid, we will have that opportunity to worship God. That time, ang kaibahan lang po, face-to-face na po rin nakikita ang Panginoon in that new earth and new heaven. Not today mga kapatid. Siyempre, we worship God in spirit today since we can see Him literally by our own eyes. Otherwise, we will die. But in that glorious day, sa new earth and new heaven mga kapatid, we're gonna worship God on the seventh day still in face-to-face. Na-imagine ko pa lang, parang tumatay na yung balahibo ko. Talaga, face-to-face, we're gonna worship God, mga minamahal na mga kapatid, every Sabbath. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming na namang natutunan. At dito po sa ating pag-aaral ngayon ay natutunan natin na ang nawawalang araw po sa kasaysayan ay ang Sabbath day, ang seventh day po. At ito pong seventh day na pangingilin ay Bible-based. At ito po ay pinangingilin ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga apostle. At na-discuss din po natin na ang Sabat ay ipapangilin maging sa langit. Maraming pong salamat at natutunan natin ang mga bagay na ito ngayon. Ibinabalik ko pong muli ang panahon para kay Pastor para sa kanyang closing remarks at panalangin. Mga kapatid, to close our discussion this moment, mga kapatid, that doctrine of the Sabbath day, the seventh day of the week, mga kapatid, is not just a day. Hindi po ito day issue. Now, let me read to you, mga kapatid, or let me say the verse in Matthew 11 verse 28. Come unto me, those who labor and heavy laden, and I will give you rest. That very word rest is same as the Sabbath rest. Mga kapatid, the Lord is not just choosing a day of a week para siya'y sambahin. But He is calling you and calling me, mga kapatid. It is as if He was asking, and He is asking, are you tired? Pagod ka na ba? Yes, I believe pagod na po tayo, mga kapatid. Me, myself, pagod na po ako sa mundong ito. One way or another, nakaka-experience po ako ng mga nakakalungkot na mga bagay. Pagod na po ako, mga kapatid, sa mundong ito na talagang ang daming mga pangit na mga pangyayari. I believe ikaw din ay pagod na, mga kapatid. Everyday nagle-labor, nagtatrabaho para sa pamilya mo, para maghanap ng pagkain. God is calling us, mga kapatid, to come to Him and to have that and to find that wonderful rest, mga kapatid. But God, in His wisdom and knowledge, is calling you and calling me, mga kapatid. If you want that genuine rest, find that in that special Sabbath day, sapagkat ito po ay nilaan ng Panginoon para po sa atin, mga minamahal na mga kapatid, for us to have that wonderful and genuine rest with Him.
Maraming pong salamat, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Ang pag-share niyo po ng ating videos ay malaking tulong po sa ating ministry dahil ang gusto po natin ay makarating ang mensaheng ito sa lahat ng ating mga kakilala at mga kaibigan at kamag-anak. At kung meron po kayong mga tanong o gusto niyo din pong mag-share ng mga inyong mga ideas tungkol sa ating napag-aralan, maaari niyo pong i-comment yon sa ating comment section. Ganun din po kung meron kayong prayer request, paki-comment nyo rin po sa comment section para po maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye!